I'm gonna mention a few things. At habang binabanggit ko po siya, pakicheck niyo po kung yung mga babanggitin ko ay inyong nararanasan sa kasalukuyan. Tulad ng mga sumusunod. Nakakaranas ka ba ng matinding takot? Hindi ka ba makakain ng maayos? Hirap ka bang makatulog ng maayos? Lagi ka bang nababalisa, nalulungkot? Masama ba ang iyong tiyan? Nakakaranas ka ba na sumasama ang iyong tiyan? Parati ka bang kinakabahan? Namamasma rin ba ang kamay mo lagi? Ikaw ba'y natataranta, di mapakali? Bumibilis ang tibok ng iyong puso? Minsan parang nanlalamig? Kung halimbawa, isa doon o marami doon sa aking nabanggit ay yung nararanasan, most likely, meron kang matinding fear and anxiety. Most likely, meron kang matinding fear and anxiety. Paano ba natin ito nalalagpasan? Is the focus of our discussion for today's Roman Guevara Answers, discussing questions concerning life, faith, and ministry, and specifically our topic for today, how we overcome fear and anxiety. Specifically, our topic for today, how we overcome fear and anxiety. Let us pray. Aming Diyos at aming Ama, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Na minsan pa, binigyan niyo po kami ng pagkakataon upang makapag-aral ng ganitong klaseng topic, overcoming fear and anxiety. Help us, Lord, through your word, to be able to discover the various ways by which we can overcome our fears and our anxieties in life. We commit all of these things to you as we pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Nais po natin magbanggit ng ilang mga bagay mula po sa salita ng Diyos na maaaring makatulong po sa atin kung sa kasalukuyan nararanasan po natin ang matinding fear, ang matinding anxiety. Beginning with this one. Number 1, believe that God cares for you. Believe that God cares for you. 1 Peter chapter 5 verse 7 says, "Cast all your anxiety on Him because He cares for you." Manampalataya po tayo na mahal tayo ng Diyos. Manampalataya po tayo na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Ano man ang rason at dahilan kung bakit ka may fear at may anxiety sa kasalukuyan, paniwalaan mo ito na hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. What else? Number 2, pray and worship God. We must learn to pray and we must learn to worship God. Philippians chapter 4 verses 4 to 7, "Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Ito pong dalawang bagay na ito, yung mag-pray at mag-worship sa Lord, kailangan po nating matutunang gawin yan lagi. Unang-una muna yung prayer. Dahil pag meron po tayong fears, meron po tayong anxieties, kailangan matutunan po nating isuko at isurrender ang lahat ng yan sa Kanya. Kung kinakailangan, araw-araw mag-pray ka. Kung kinakailangan, sa ilang beses sa isang araw mag-pray ka. Kung kinakailangan, humanap ka ng mga makakasama who can pray for you, who can pray with you, lalo na sa mga panahon na ito na aminadong-aminado ka, matindi ang iyong fears, matindi ang iyong anxieties. What else? Napakahalaga na matutunan natin mag-worship sa Panginoon. Dahil sa ating pagsamba sa Kanya, kinikilala natin ang kadakilaan ng Diyos sa ating buhay. That we get to see beyond what we're experiencing and begin to see the goodness and greatness of our God, especially as we sing songs of worship to the Lord.
Malaking tulong din po kung tayo ay makikinig sa mga Christian songs, sa mga worship songs, o sumama sa mga kapatiran, even online, na maaring umaawit at sumasamba sa Diyos. Malaking bagay po yan. Malaking bagay na matutunan natin yung mag-pray at mag-worship sa Panginoon. At maraming mga mananampalataya na natutunan nito, sila po yung nakakaranas o tinatawag na peace that comes from God. The peace that transcends all understanding. Kaya makakatagpo ka ng mga Kristiyano, ang dami ring problema. Makakatagpo ka ng mga Kristiyano, ang dami ding pagsubok. Pero bakit sila nalalabanan nila, na-overcome nila yung kanilang fears and anxieties in life? Because they have learned, first, to pray to the Lord, and secondly, to worship Him in spite of, and even through all of their trials, testings, and challenges in life. Ano pa po? Kailangan po natin, in order to overcome our fear and anxiety, that we fill our minds with the Word of God. Fill your mind with the Word of God. Philippians chapter 4, verse 8 to 9 says, "Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put into practice. And the God of peace will be with you." Ang nagsasalita po dito si Apostle Paul. At sinasabihan niya yung kanyang mga dinidisciple ng mga mananampalataya dito sa letter na ito sa Philippians chapter 4, 8 to 9, na punuin nila ang kanilang pag-iisip ng mga bagay na magaganda. At nagmumula ito sa isang taong nakakulong, by the way. Nung sinulat ni Apostle Paul tong Philippians, he is believed to have been in prison. Kaya nakakatuwang isipin na isang tao na nakakulong, meron ding pagsubok, may pinagdadaanan, pero ini-encourage niya yung kanyang mga sinusulatan na mag-isip ng lahat ng mga magagandang bagay. At isa sa mga binanggit niya dito is for them to remember ano ba yung mga itinuro at nakita nila sa buhay ni Paul. Ano ba yung nakita nila itinuro at nakita nila sa buhay ni Paul? Sabi niya, put them into practice. Ano ba yung inakita nila sa buhay ni Paul? Ano ba yung mga itinuro ni Paul sa kanila? Mga galing sa Word of God. Kaya yan po yung mga bagay na dapat po natin ilagay sa ating isipan. Yan yung sinasabi ni Paul dito, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Ano po ito? Word of God. Yung salita po ng Diyos ito. What else? Number 4, be with people who can encourage you. Be with people who can encourage you. 1 Thessalonians chapter 5 verse 11 says, "Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing." Napakahalaga po kung sino ang lagi nating kausap. Napakahalaga kung sino ang lagi nating kasama. Makipag-usap tayo at sumama tayo sa mga tao na nagpapalakasan sila sa isa't isa. Pag dun tayo sumasali, lalakas din po tayo at titibay ang ating pag-asa at pananampalataya nang sa gayon ma-overcome natin yung ating fear and anxiety. What else? Protect your mental health and emotional well-being. James chapter 4 verse 7 says, "Submit yourselves to God. Resist the devil, and he will flee from you." Mula po sa dyablo ang lahat ng negativity. Whether yung negativity na yan nakikita, nababasa, napapanood natin through social media, yung mga Facebook, Instagram, Twitter, at maging yung mga YouTube, yung mga ganyang mga negativity, galing lahat sa devil yan. Pati na rin minsan yung hatid sa atin ng ibang mga tao na mga negative things tulad ng chismis, issues, kasiraan ng mga tao, maglalayo ka sa mga ganyan. Yan ay gawa ng dyablo. Kaya yun yung ibig sabihin doon na resist the devil. I-resist mo ang lahat ng galing sa dyablo, including negativity. And when you do that, you're able to protect your mental health and your emotional well-being. Kaya naunang binanggit doon, submit to God Kaya naunang binanggit doon, submit to God. Ibig sabihin,
Pag tayo ay nasa Panginoon, we believe that God cares for us. Pag tayo ay nasa Panginoon, we pray to Him, we worship Him. Pag tayo nasa Panginoon, we fill our minds with the Word of God. Pag tayo nasa Panginoon, sumasama tayo sa mga mananampalataya din na nagpapalakasan. At kasama nun, rini-resist natin ang gawa ng kaaway. Rini-resist natin ang negativity na nanggagaling sa dyablo. I-resist din natin yung sumilip ng sumilip sa mga social media post o di kaya kahit mga palabas na napapanood natin sa mga iba't ibang mga sites, pelikula o di kaya mga TV series na hindi nakakatulong upang mag-improve ang ating mental health at emotional well-being. Pwede pa rin manood. Pwede pa rin manood lalo na yung mga bagay na pwede mag-entertain sa atin, pero iwasan mo rin yung mga palabas na mas lalong magpapatindi ng fear mo. Iwasan mo yung mga palabas na mas lalong magpapatindi ng iyong anxiety. Protect your mental health and emotional well-being. At ano pa? Do something productive with your time. Do something productive with your time. Ephesians chapter 5:15-20 says, "Be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ." Iba-iba tayo ng mga sitwasyon. Meron sa ating mga saksakan ng busy at meron din naman sa atin na ang daming free time. So whether ikay busy o ikaw yung tao na ang daming free time, pag meron kang fears, pag meron kang anxiety, iwasan mo yung maglasing. Iwasan mo rin yung mga bagay na maaring hindi magpapabuti na yung sitwasyon. Iwasan mong gumawa ng mga bagay na mas lalo magpapalala na yung sitwasyon. And instead, be productive with your time. Be productive with your time. Huwag kang magsayang ng panahon. At kung maaari, tulad na nabanggit din dito, imbis na nga raw maglasing, be filled with the Spirit. At paano ba tayo na-fill with the Holy Spirit? Pag tayo nagiging abala sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Diyan po tayo napupuspos ang banal na Espiritu. Pag tayo nagiging abala sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos. And finally, focus on Jesus. Napaka-importante po nito. Focus on Jesus. Hebrews chapter 12 verses 1-2 says, "Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God." Na kahit ano pa man yung ating fears, ano pa man yung ating mga anxieties, mag-focus tayo kay Jesus. Huwag natin hayaan na tayo ay madistract ng kung ano ng mga bagay na nangyayari ngayon sa mundo. Kung ano ng mga nangyayari sa buhay ng iba. Kung ano yung ating mga pagsubok, huwag tayo madistract dyan. Pero mag-focus tayo kay Jesus Christ. Let us pray. Aming Diyos at aming Ama, salamat po sa aming mga narinig sa araw na ito na may kinalaman kung paano namin ma-overcome ang aming mga fears and anxieties in life. Kilala niyo, Panginoon, ang bawat isang nakakapanood nito ngayon at hindi po aksidente na napanood niya ang video na ito. Alam mo, Panginoon, na ang pinagdadaanan ng bawat isa. Alam mo, Panginoon, pinagdadaanan ng bawat isa, ang bawat fear and anxiety that each one possesses. We lift them to you, O God. We lift each and every one to you, Lord, that you may heal them from all of the fears and anxieties that they have in their lives. And we truly believe that you care for us, that you love us, at hindi niyo po kami pababayaan kailan paman. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan na binibigay niyo sa bawat nakikinig. Salamat sa kapayapaan na binibigay niyo sa bawat nananampalataya. And this is what we believe, Lord, that even today, by your grace, by the power of your Spirit, in Jesus' name, na-overcome namin ngayon ang aming fear and anxieties in life. We give you the glory as we pray, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name, amen.